Nandito nga ako sa palengke ngayon para mamili dahil ngayong kapatid ko ay nagpaluto ng pansit at saka sopas. Birthday niya kasi ngayon, kaya pag uwi ko galing sa opisina ay dumiretso ka agad ako dito sa may palengke para nga hindi ako gabihin sa pagluluto. Kapag ganito kasi may mga okasyon, ako lang kasi talaga yung inaasahan nilang magluto dito sa bahay. Hindi kasi sila marunong magsisiluto ng maramihan. At ngayon nga, buti na lang nakalibre rin ako sa ulam dahil binigyan nga ako ng kapatid ko ng pusit. Mga 5:50 na nga siguro ako nakauwi kasi travel pa nga galing sa opisina at pag uwi ko dito sa bahay, binigyan agad ako ng kapatid ko ng pambili niya nga ng panghanda na makakain namin ngayong hapon. Agad-agad naman ako ditong pumunta sa palengke. So, bale, ang gusto kong isahog sana sa pansit ay hipon. Kaya lang, sobrang pricey. Ang binigay nga lang sa akin budget ng kapatid ko ay 500. Pagkakasyahin ko nga lang yan para nga makabili ako ng sopas at pansit kasama na rin ng kanilang panahon. So, bale, bumili na nga rin ako dito ng soya kasi kapag pumupunta ako dito sa palengke, ayan talaga yung una kong hinahanap. Nagbili nga lang ako dito ng 1 kilong leeg ng manok. Yun lang kasi yung pinakamurang manok ngayon. Pero in fairness nga, masarap din siyang lahok sa pansit. Pinahiwa ko na nga yan dito sa palengke, dito sa pinagbilhan ko. Para nga hindi na ako magtatatad doon sa bahay mamaya. Pagkatapos ko nga dito, bumili nga muna ako doon sa grocery store ng pansit at saka ng macaroni. Hay nako, beso, sobrang mahal ng bilihin ngayon. Buti na pagkasya ko yung 500 pesos sa kalahating kilong bihon at saka 1 kilong sopas. Kaya nga ako nakamura kasi ang binili ko ang pansahog ay leeg lang ng manok. Sa sopas nga, dinagdagan ko na nga lang yung gatas para mas masarap siya kahit konti nga lang yung sahog. At bago ko nga ito lutuin, nilalamas ko nga muna yan sa maraming asin para nga matanggal yung kanyang lansa. Ganyan nga ako magluto ng mga manok. Siyempre, nilalamas ko muna yan sa mga asin para matanggal nga yung lansa niya. Yung iba kasing tao na kumakain, kapag malansa nga yung kinakain nila, ay panayan reklamo, ganun, kung ano-anong nasasabi. Kaya kailangan galingan sa pagluluto para walang masabi sa iyo ang ibang tao, ganun. Pero sa ngayon nga kami nga lang yung kakain dito. Hindi kasi kami mahilig mag-invite kapag ganitong may mga okasyon dito sa amin kasi konti lang talaga yung aming niluluto. Para lang may makain kami, matikman, ganun. Kung may pupunta man dito sa bahay, ayan, binibigyan namin. Tapos sila ate nagti-take out. Kaya naubos rin yung aming niluluto. And after ko nga maluto yung pansit, itong sopas na nga yung sa aking sinunod. Nagpainit na nga ako dun sa diuling na kala nila papa ng mainit na tubig. Kaya saglit na nga lang ako magapakulo. Tapos ito nga, binigyan nga rin ako ng kapatid ko ng pusit para nga may maulam kami ngayong hapon. Pero hindi na nga rin kami nakakain kaya niluto ko na nga lang yan para nga bukas kakainin na lang. Syempre kapag ganitong may mga okasyon at nagpapaluto sa akin, nakakatipid kami sa gastusin kasi ito na nga lang yung aming kinakain. Hindi na kami nagbibili ng ulam-ulam. At yung mister ko nga naningil siya kanina, then sabi niya meron daw binigay sa kanya yung client niya na pakwan kaya ito kinain na nga namin. Akala ko nga itong pakwan na to ay sa kapatid ko kaya hindi ko nga ginagalaw pero nung nag-crave nga ako sa pakwan binuksan ko nga kahit hindi ko tinatanong kung kanino ito. Bigay naman pala sa mister ko kaya okay nga lang nakainin ko. Hindi ko na nga yan hiniwa-hiwa ng maliliit. Ayan, ganyan na nga lang yung ginawa namin parang ice cream. Yung pagkuha. So, yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!